Si Digong ba ay good boy or bad boy? Yung BP nyo. Dakdak tulad ni Vice at ang kanya mga kung sino man mga tsuwari-wariwap. Magandang araw mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong nagtanga-tangahang kabayo na ito. Ang yabang ni Petrang Kabayo sa kanyang natanggap na FAMAS Award kamakailan na at kinantsawan pa tayo. Ang lakas ng amats, no? Pero wala, nakahanap rin po siya ng katapat ng gagalaiti sa galit itong si Bintol po Bitag laban sa kanya. Yari kami mi. O bago ang lahat, palike muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam niyo ho, ang buhay ng tao hindi naman laging nasa taas ka Darating din ang time na babagsak ka. At hihintayin natin mangyari yan kay Petrang Kabayo. Nagyabang na naman ang naturang bastos na komedyante sa kanyang natanggap na award sa FAMAS. Katas ba yan ng kabastusan, Mimi? Pero Bintol po, uminit kay Vice Ganda, ayaw paawat at ang sabi ng naturang journalist, pag-uuntugin ko ang mga ulin ninyo. At ito, pag-usapan din po natin yung PBB. PBB ICC version. Grabe naman itong nangyayari kay former President Duterte. Talagang kalukuhan lamang, mantakin mo, nasa dahik na, illegal detained, no? Wala palang mga witness. O ito, International Criminal Court, naghahanap ng witness sa internet. Siguraduhin ninyo na hindi trolls ang mahanap, ha? Grabe ito, patunay ito na kalukuhan ang nangyayari kay Tatay Digong. So, bago po natin pag-usapan yan, mga kabisdak, unahin na po natin itong katangahan ng isang kabayong syok lang ito na pinagmayabang niya yung kanyang award. Sabi ko nga, katas ba ito ng kabastusan? Nakala mo anghel, yung pala impacta. Palike mo na guys. So, narito po ang kanyang pagyayabang. At tayo po'y pinapalamanan pa talagang ano talaga siya, sa mga DDS, talagang galit na galit siya. Meron talaga siyang hugot din Hindi ko ba alam bakit galit sa atin yan. Siya naman nag-umpisa ng katangahan niya Sige nga, tuloy pakinggan natin. Alam mo, lagi lang tayo nangangamba kasi nakakalimutan natin lagi na hindi naman tayo dapat nag-control ng mga nangyayari lagi. We can just try, but if it doesn't work out, ibig sabihin, hindi talaga tayong dapat kumontrol. Ibigay na lang natin kay Lord. Lord, sa'yo na to. Diba? Alam mo, ako na, tumatayo balahibo ko dito sa kabayong syok lang ito, no? Alam mo yung bumabanggit ka ng Lord, no? Feeling mo, ano ka, perfecto ka. Feeling mo, grabe, ang bait mong tao kasi tinuturo niya yung Lord Para, malibad-baron ka ba? Tatayo balahibo mo dito. Alam mo po, ang demonyo talaga magpukunwari. Akala mo, anghel na anghel sa harap. Yung pala pagtalikod, demonyo, may pangil at may sungay pag nakatalikod. Ito yung mandarayang nilalang. Itong si Petrang Kabayo. Kasi yung merong mga word of wisdom na sinasabi, tuturo ng Panginoon. Ewan ko kung sinong Panginoon ang tinuturo niya. Baka yung Panginoon na nasa House of Crocodile Farm. Itambaluslos. Pero yung ginagawa niya, hindi niya alam, sobrang kabastusan. Nga, tuloy Katulad just last week, hindi ko alam na binabasya ko ng malala kasi hindi ako nagsa-social media. Right after the concert, I just decided to rest because I was very, very tired. Physically, mentally, spiritually, I was very tired. Kagaguhan man yun. Ito yung sinasabi kong nagtanga-tangahan siya dito. Hindi daw niya alam na binabasya. Maniniwala kayo na hindi niya alam na binabasya? Dahil pagkatapos daw niya ng concert ay nagpahinga siya physically, mentally. Pinahinga ang katawang kabayo niya. No?
Ako sa akin, harapang pangbubudol yan ni Vice Ganda. Sa kanyang mga fans niya, mga pinklawan, mga dilawan, yun po yung mga tagahanga niya. Nadagdagan ngayon, mga pulawan, ayan, Marcos loyalist, nadagdagan na ho. Hindi mo alam, binabash ka? Napaka-imposible ho. Kaya sabi ko nga, muntangahang kabayo Tanga-tangahan ka dito Paano mo masasabi na hindi mo alam binabash ka, yung ginagawa mo, sangkatutak na kabastusan, marami kang binabastos Hindi lang naman si Tatay Digong. Meron pang artista, meron pang si Senador Marcolita. Ang dami mong kabastos ginawa, tapos sasabihin mo hindi ka binabash. Parang ginagawa mong walang utak at walang isip ang mga supporters ni former President Duterte. Na okay lang na bastusin si Tatay Digong. Kung mga supporters ni Bongbong Marcos, hinayaan ka lang sa kabastusan mo dahil alam namin na drama lang yan, ibahin nyo kami. Kasi si Tatay Digong nakapihit illegally doon sa dahig, kaya talagang magre-react kami. Ang pag-aakala mo na hindi ka binabas, tanga mo. Walang maniniwala dyan, drama lang yan, kaya tama talaga. Congratulations sa FAMAS Award mo. Isa kang dakilang artistang bastos. Kahit sinong tanungin mong Poncio Pilato, isipin mo hindi daw niya alam binabas siya. Alam mo yan, kaya nga itinulog mo Kaya nga hindi ka isang linggo, 5 araw, almost 1 week. At hindi ka nga pumunta sa HU Time HU Time bastos kasi alam mo binabas ka dyan sa online. Hindi daw Ito tuloy So sabi ko, papahinga lang ako, nagpunta ako sa Singapore. Tapos hindi ko alam binabash ako. Kasi sinabihan ako ng social media ko na, ng team ko na, huwag ka munang magbabasa. Kasi binabash ka nga. So huwag kang magbabasa. So hindi naman ako magbabasa. Hindi ako nagbabasa. Tapos sabi ko talaga, tingnan mo Sabi mo, hindi mo alam binabash ka. Pero may nagsabi pala sa'yo na wag ka munang magbasa ng social media kasi binabash ka. Tang-inumin talaga. Harap-harapan panggagago, no? May naniwala din naman. May nagsumbong pala sa'yo na binabash ka tapos sasabihin mo hindi mo alam. Kaya hindi ka nag-social media. Wala, pagkatapos pa lang ng pagkatapos pa lang ng yung concert mo, ang dami nang nag-unfollow sa'yo, di ba? Yung 20 million mo, nagiging 19 million na lang. At sasabihin mo, hindi mo alam na binabash ka. Kwento mo sa pagong dyan, Pitrang Kabayo. Tuloy kaya nung sinasabi na, are you okay? Sabi ko, okay ako kasi hindi ako nagbabasa. Pero alam ko kung anong nangyayari. Pero sabi ko, Lord, hindi ko... Ito na naman tayo, ang labo mo, Ito, umpisahan natin sa una, sinasabi niya, ikat lang na natin. Yung una, sinabi niya, hindi siya nagbabasa. Hindi niya alam na binabas siya. Tapos, later on, sinabi niya, na sinabihan ako ng team ko, na wag bukas ng social media kasi binabas siya. So, alam niya. Tapos, later on, sabi na naman niya, alam niya ang nangyayari. Nagkabulbul na. So, alam mo, huwag mong sabihin, hindi mo alam na binabash ka. Kasi nagpahinga ka, pumunta ka ng Singapore. Hindi, alam mo na yan. Alam mo yung consequences. Huwag mo na kaming lokohin. Huwag mong tarantaduhin yung mga tao. Para bang feeling ka dito, biktima ka? Ulul! Hindi ka biktima, Vice. Ikaw yung namimiktima. Ikaw yung nambabastos. Kaya wag mong sabihin na ikaw ay inosente. Kagagawan mo yan at alam mo yung mangyayari dito. Sinabi mo na yan, alam ko. Ang mga pangyayari, tapos sasabihin mo hindi alam. Lolo, tuloy Hindi ko naman hawak ang cellphone ng mga tao. So hindi ko makokontrol kung anong ipipindot nila at ipopost nila about me. Sabi ko, wala na akong pakialam sa kanila, hindi ko sila makokontrol. Lord, ikaw na bahala sa akin. You control me. So he controlled me. So umuwi ako ng Pilipinas, bumalik ako sa Showtime as I was so okay. Pagbalik ko, meron akong bagong endorsement.
Wala kang Meron pakialam akong dun. bagong award. Mm. Diba? Kaya, grabe, nananahimik lang ako. Tapos meron akong mga bagong endorsement. Tapos meron akong bagong award. Masaya ka sa pambabastos mo. Wala daw siyang pakialam, ha? Yan yung punto niya. Wala kang pakialam na kung anong binaba siya, wala siyang pakialam. Sa bagay ho kasi, sanay naman siya sa kabastusan. Di ba? Maraming biktima eh. Sila ni Jessica Soho. Marami siyang kabastusan. Pati pala yan si Tito Soto rin, nabastos din pala niya. Na hindi lang si Tatay Digong, si Marcolita, mamaya si Bintol po, galit na galit sa kanya. Sige, proud pa siya dyan eh. Lord, thank you for making me win, 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 no matter what. Yeah. Thank you very Si Vice. Alam niyo po yung Lord na tinutukoy niya, hindi ko po alam kung sinong Lord yan. Kasi ang tunay na Panginoon, hindi sumasang-ayon sa kabastusan ng isang tao. Hindi ka papanalunin sa laban, sa totoong laban. Sabi niya, salamat sa win-win-win. Alam mo po yung mga ganyang ganyang katanyagan, ganyang kasikatan, hindi po yan bigay ng Panginoon. Dahil yung ginagawa mo, sobrang kabastusan. Ewan ko kung sino yung Panginoon yung tinutukoy niya. Ako yung tinutukoy ko ng Panginoon, yung magligtas sa atin. Jesus Christ, yung Ama. Yan po yung tinutukoy ko. Pero ewan ko kung sinong Panginoong tinutukoy niya. Kaya ba siyang iligtas ng Panginoon niya sa dulo? Kasi yung Panginoon natin hindi po papayag. Wala pong katuruan na mambastos ka ng isang matanda 80 anyos. Hindi ho pwedeng ituro mo yun eh. At hindi po pwedeng magiging proud ka. Dahil nagkaroon ka ng award, ibig sabihin niya, tinulungan ka ng Panginoon. Hindi eh. Yung pagkatao mo, hindi yan gawain ng matino. Gawain po yan ng mga masasamang ihimplo sa lipunan. Tawag yan salot. Ingat tuloy oh. Vice, ganda. Pero yun nga, bilang partner niya, nakaka-proud lang, Tingnan mo, nakakatawa lang ng puso na sa lahat ng mga nangyayari, sabi nga niya last week, pero biniyayaan pa rin ng Lord na ganyan. Kaya sobrang thank you, Lord, talaga. At saka, Tingnan mo ha. Pasintabi sa LGBT community. Baka mag-away kami tayo. Panginoon, tingnan mo, lalaki sa lalaki. Asawa yung turing ng lalaking ito kay Vice Ganda. Yan ba ang tinakda ng Panginoon? Hindi eh. Alam mo, mas bilib pa ako doon sa mga kay Ricky Reyes. Ayan, Ricky Reyes. Meron silang mga partner pero hindi po sila lantad. Meron pa rin silang respeto sa kanilang pagkatao. Bilib ako doon kaysa dito. Ito, hindi kayo magandang ehemplo. Hindi naman sinabi ng Panginoon, mag-asawa ka ng lalaki. Magpakasal ka ng lalaki. Walang ganun eh. Hindi yan ang turo ng totoong Panginoon. Peking Panginoon yung tinutukoy ninyo dyan. Kaya huwag nyo idamay-damay. kahapon, di ba, ang topic natin, kung gaano tayo ka-favorite ni Lord. Yes. Favorite ni Lord? Pinag-usapan namin kahapon yun. Sabi niya, ang bait, ang grabe, no? Sabi niya, ang blessed natin. Sabi ko, oo, no, paborito tayo ni Lord. Sabi niya, oo nga, no? Tapos dasal siya ng dasal. Sabi ko, Paborito ni Lord? Kaya gusto Saan? ko hawakan ulit yung trophy. Ang sarap kasi. Yeah. Ang sarap niya. Tingnan mo, hinawakan niya yung trophy niya, masarap daw. Ano, natikman mo? Di nila, ano ba, Vice? Anong masarap, anong lasa? Ano yata yan? Bakal yan eh. Anong masarap? Ano yung parang dinidilaan ng ng kabayo? Rakis ba yun? Baka? Masarap daw. Hindi nila niya. Tingnan mo Panginoon yung binabanggit nila dyan. Paborito daw sila ng Panginoon. Sure kayo? Anong klaseng Panginoon yan? Ipakilala nyo nga kami. Kasi ang alam namin na Panginoon, ayaw niyang mambastos tayo ng matanda, senior citizen. At lalong ayaw niyang mang-apak tayo sa kapwa. At lalong ayaw niyang mag-asawa kayo ng kapwa lalaki. Wala ganun. Babae, lalaki lang naman nakasulat. So, ito tingnan mo hindi daw tayo papansinin. No?
Yung mga basher, hindi daw niya pinapansin. Tingnan mo anong next na mangyayari dyan. Ayan, madlang people, sa lahat ng nagmamahal sa akin, Mhm. sa lahat ng sumusuporta sa akin, ito mag-celebrate tayo. Sa lahat din ng mga gigil sa akin, ito yung BP nyo. Tingnan mo, Check your blood. Tutsa, no? Ano yun? Akala ko ba hindi mo papansinin ang mga bashers mo? Banggit ka ba ng panggit ng Panginoon dyan? Yan yung turo ng Panginoon nyo? Sinong Panginoon yan? Si Tambaluslos? Alam mo, Vice Ganda, kakasabi mo lang na, paborito kami ng Panginoon. Tika, sinutos ba ng Panginoon mo na mangutya ka at sasabihin mo, sa mga bashers, baka ma-high blood kayo. Talagang ma-high blood talaga, kagaya ni Ben Tolfo. Again sa mga nanunood dito kay Vice Ganda, huwag po kayong maniwala dyan sa mga salita niya na word of wisdom. Pero demonyo demonyeta talaga tong baklang ito, no? Wala as in pagkatapos yung banggit ng Panginoon, tingnan mo yung may mga bashers, baka ma-high blood kayo. Talagang ma-high blood kami, awards ka. Pangingot mo. Yan yung sinasabi ko nga ang demonyo, akala mo anghel yan. Para maraming maluko at makapangluko. Depende na lang po sa tao. Yung kanyang ginagawa doon na puro Panginoon binabanggit, pero ang ending pala, binibira yung mga bashers, nagpapatama siya. Parang binibilatan tayo dyan, bilat kayo. High blood kayo sa akin, basta ako may award sa PAMAS. Pwede sa'yo na. Natikman daw niya ito, nakahanap ng katapat, itong Petrang kabayong ito. Gigil na gigil itong si Ben Tolfo, sa naturang komedyante. Actually, napanood ko na po ito. Pero hindi ko lang pinapansin. Akala ko luma. Yung pala bago pala talaga. Pakinggan po natin yung mga banat ni Ben Tolfo. Laban po dito kay Vice Ganda. Gusto daw niya paguntugin narito, pakinggan natin. Maraming mga putok sa buhong pendehong dak-dak tulad ni Vice at ang kanya mga kung sino man mga tsuwari-wariwap. Nagsasalita siguro dahil wala nang masabi sa kanilang mga palabas na walang katorya-torya. Correct. Ito'y sasabihin ko sa iyo, Vice. Para sa akin, malimit kang, labas mo mga mukha, malimit kang, kaya nakikita mo dilaw. Dilawan ka kasi. Dilawan na balimbing. Dati, sinusuportahan mo ang Pangulong si President Duterte. Sakli. Malimit ka kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Bandang huli, masama ang loob mo dahil napasara ang ABS-CBN. Ngayon, tinitira mo kung sino man. Kasi kami, kahit na buong puwersa ng ABS-CBN sa likod mo, hindi kami matitinag. Kahit na buong dilawan na mga politikong dinidikitan nyo, sa kagustuhan nyo, sumipsip para mabalik kayo sa ere, ala akong pakialam. Pag-uuntog-untugin kong ulo ninyo. Una sa lahat, yung kulay pa lang ng suot mo, dilaw na yan. Kami mga Tulfo Brothers, hindi kami mga dilawan. Lalo-lalo na ako, si Tul Erwin. Nagpahayag si Tul Rafi, ang laki ng respeto niya sa kay PRRD na yan ang gusto nyong hadlangan na huwag makaupo sa Malacanang. Kasi pag nakaupo uli yung Duterte, wala kang magagawa kung yan ang lalabas. Kinakatakutan ninyo kasi mawawala pa rin kayo sa ere. Ngayon, sa kagustuhan mong sumaltik na kuminsan ala ka ng masabi, alang laman ng utak mo, kachorba-chorbahan, kaek-ekan yung mga pinagsasabi mo, kahit na nga mismo si Senator Tito Soto, may issue ka, Jessica Soho, nilait mo. Kung sino-sino nilalait mo, gusto kong marinig laitin mo ako, makakatikim ka sa akin. Buong puwersa ng ABS-CBN, dalhin mo sa gilid mo. Ala akong pakialam. Tagam. Dalhin mo lahat ng puwersa daw ng ABS-CBN. Wala akong pakialam. Pag-untugin ko mga ulo ninyo. Putok sa buho. Alam mo yung putok sa buho?
Correct me if I am wrong kasi sa amin kasi pag sinasabi putok sa buho, parang anak sa labas. Pinutok lang sa buho. Yun ba yung punto ni bitag Bintol po. Yan, Tolpo. Duterte talaga yan si Bin. Kaso nga lang, sana sumama ka sa Duterte. Di sana nanalo ka. Actually, maraming bisis nga na gustong magpa-interviewan sa mga DDS vloggers. Kaso yung ibang mga DDS talagang ayaw rin kumbaga, dalawang isip mag-interview. Kasi nga, si Erwin Tulfo nasa kay Marcos Pero siya, sulit talaga siya Duterte. Hindi ko nakikita sa kanyang mga vlog na tinitira niya mga Duterte. Mas tinitira pa niya si Marcos. Kaya sa mga Duterte talagang mahal na mahal niya si Tatay Digong. Ito lang yung Tulfo na medyo okay para sa akin. Si Rafi, iwan ko yan. Lalo na si Erwin, boy, si tayo dyan Diba? Tuta ni Tambaloslos. Pero ito hindi lang nanalo kasi ang hirap naman po pag nanalo, T3 na sa Senado. Sana ito na lang yung nanalo, hindi si Erwin, no? Natalo na lang sana si Erwin. Ito na lang sana nanalo para mas lalong lumakas ang mga supporter ng mga Duterte dyan sa Senado. T3 in action sa Senado. Okay, balik tayo sa banat niya kay Vice Ganda. Alam niyo, itong si Vice Ganda, makakahanap talaga ito ng katapat. Ito si Bin Tulfo. Ewan ko kung magre-react siya dito sa mga pasakalye ng naturang komedyante. Alam ko magre-react yan. Kasi Duterte yan Baka daw ma-high blood, no? Alam mo yung kasikatan ng isang tao. Merong katapusan yan. Hindi pa ngayon, di pa bukas, malay natin sa susunod na taon. Yan yung sukli mo dyan, na para bang napaka-perfecto mong tao na walang makakatalo sa'yo. Win-win daw panalo. Yung mga ganyang panalo na yan hindi mo dapat yung ikakatuwa dahil mayroon kang nasaktan na tao. Pero yan yung gusto nila. Yan yung parang inaasam nila na magkaroon ng award. Pero useless ka para sa akin Meron kang nasagasaan Meron kang binastos. Meron kang tinarantado. Tapos makikita ng mga mahal sa buhay ng binastos mo ay nandyan. Tumatawa ka, nagiging proud ka. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Yung tunay na Panginoon natin, hindi yung Panginoon ni Petrang Kabayo. Walang ganun. Huwag kang manakit ng kapwa. Kasi darating ang time, sabi nga ni Vice President Inday Sara, talagang may gaba. Si Tatay Digong, alam ko, 80 anyos nakakagaba yan. Marami nang ginabaan, Vice Malapit ka na. Tingnan mo si BBM ngayon, sa flood control projects, nagkalit-silitsi sila ngayon. Hindi nila akalain yan. Mabubunyag ang lahat na katarantaduhan. O pag-usapan muna natin si Tatay Digong palike nga, guys. Ito, International Criminal Court, naghahanap po ng mga witness sa internet. Tanginuin talaga naman. Kunti! Pareho kayo ni Vice Ganda, kunting juta. Grabe itong ginawa ng ICC kay Tatay Digong. Ba't nila diniten si Tatay Digong? Walang mga witness Naghahanap sila sa internet. Sana trolls mahanap ninyo. Ito, pakinggan natin balitang ito. Bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa Setyembre, marami nang nag-apply sa Criminal Court Registry para kilalanin na biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Marami daw nag-apply. Pinoy Big Brother ba yan? Pwede mag-apply sa Pinoy Big Brother. Para saan edition ICC. Ipakinggan natin ang balita
Mahigit 300 na ang nag-apply sa International Criminal Court Registry para kilalanin na biktima sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na basihan sa hinaharap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Kasama kasi sa proseso ng pagdinig ang pakikibahagi ng mga biktima. Ayon pa sa registry, nakikipag-ugnayan na ang Victims Participation and Reparation Section para ipaalam at tulungan ang mga biktima, lalo na yung mga dati nang nakibahagi sa mga court proceeding. Kahit sa September 23 pa ang schedule ng Confirmation of Charges hearing ni FPRRD. Panawagan ng Rise Up for Life and for Rights, isang alyansa para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng Duterte administration, umpisahan na ang trial. Matapos mag-file ang defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na i-renew ang request for interim release ng dating presidente noong Lunes. Ang 8-page copy ng dokumento na isinapubliko ng ICC ay heavily redacted o matinding binura o tinakpan ng impormasyon sa dokumento. Kabilang dito ang bansa na minumungkahi nilang pagdalhan kay Duterte. Ang tanging makikita lang ay ang continuous willingness nito to cooperate sa korte kung maaaprubahan ang request. At anumang objections ng prosecution sa redacted receiving committee ay either negligible o negotiable lang. Siyempre, galit. Kasi po, nung pinatayan niya kami ng mahal sa buhay at nagmamakaawa yung mga ibang namatay. Pinatayan daw niya kami ng mahal sa buhay. Si Tatay Digong, lakas ng amat sito, mukha pa lang, mukhang adictus benedictus din eh. Yan tuloy Ay hindi niya binigyan ng pagkakataong mabuhay. Tapos humihiling siya ng pansamantalang paglaya habang hinihintay siyang litisin. Tingin ng legal counsel ng mga biktima, delaying tactic na naman ito ng Duterte camp. Nakahanda na rin kasi sila sa pagdinig. Tiwala rin sila na handa na rin ang prosecution. Kuwento pa nila, August 3 nagsimula ang submission of application ng mga participating victims. Maaaring matapos ng ICC ang pagproseso sa mga ito sa loob ng 2 linggo o 1 buwan. Isa ang 15-year-old na anak ni Emily sa mga naging biktima ng EJK. Aniya, hindi siya natatakot na humarap at ipaglaban ang hustisya para sa kanyang anak. Sana maging kasama na rin namin sila sa aming panawagan para sa hustisya sa mga mahal namin sa buhay. Kahit pa paano si Duterte, maayos ang higaan. Ang mga mahal namin sa buhay, nabubulok na sa sementeryo. Hindi na namin makakausap kahit kailan. Kaya sana, maintindihan nila kung ano yung nararamdaman namin na mawala ng mahal sa buhay. Addict nga eh. Sa pagtatapos ng termino ni Duterte, tinatayang 30,000 ang namatay sa ilalim ng war on drugs ayon sa human rights groups. Kasama na umano dito ang vigilante-style killings. 3,000? Sabi 30,000. Naman talaga. Alam mo, kayong mga nanay ng mga adik, dapat kayo pinarusahan din eh. Alam niyo po, sa ibang bansa, kumbitay nga yung ginagawa sa mga addictus benedictus. Pero bakit sa atin? Ayan pinaparusahan yung galit sa mga durugista. Anyway, kung meron naman ding galit kay Tatay Digong, marami nang magmamahal kay Tatay Digong. Kung merong bastos na vice ganda, meron din naman tayong isang nominado ng national artist, isang nominado sa national artist na nagmamahal kay Tatay Digong. Ipi-play natin yung video. Kita mo yung ICC? Walang witness, nagpapaano pa, ang tawag yan, audition pa. Pa-audition tayo. Si Joey On. Si Joey. Joey. Sharing a snippet. Ang pangalan niya, Joey. Si Joey ba to? Yung kumanta. Joey Iyala pala. Sumuporta kay former President Duterte nung kumanta doon sa rally ng Bring PRRD Home. Meron po siyang kwento. Kasi medyo binabas daw siya sa pagsuporta niya kay Tatay Digong. Kwento niya kung gaano kabuti si Tatay Digong at bakit niya sinusuporta. Nominado to bilang isa sa mga national artist, Joey Iyala. Magaling kumanta ito. Kasi alam niyo
itong ginawa ng ICC, Marcos admin kay Tatay Digong, hindi po ito makatwiran. Dapat marami tayong lalabas ng mga supporters ni Tatay Digong at ilabas din natin ang tunay na pagkatao ni Tatay Digong. Kagaya itong si Joey Iyala. Pakinggan po natin yung kaperanggot na kwento niya kung anong klaseng tingin niya kay former President Duterte. Hindi ka ba binabash nila at ikaw ay... Matagal na. Parang sinasabi nila, bakit nagsusupport ka sa Duterte? Matagal na akong binabash. Pero, Matagal na akong kinancel. matagal ka nang kinancel? Bakit si Digong? Napaka-transparent niya kasi makita mo kung nagbibiro, makita mo kung seryoso. Alam niya lahat ang fault, alam din niya ang weaknesses, alam niya ang strengths. He's very objective. And at the same time, para sa may pagka-psychic siya. Parang Madam Auring. Yung kanyang pakiramdam sa ibang tao, kanyang clarity. At saka yung hindi siya takot magsabi na, kaibigan natin China, lapit. Oo. Bakit? Meron siyang ganong klaseng, hindi siya masyadong conformist. Parang totoo siya. And non-linear din siya. Hindi yung nakikisama lang siya. Correct. So, yun ang... At bakit maganda yan para sa isang leader? For a leader kasi, talagang darating ang panahon, you have to make unpopular decisions. And sa tingin ko kay Digong, kaya niya gumawa ng desisyon na hindi popular at panindigan. I think it's very important na you can discern between popularity and what is really necessary. So, si Digong ba ay good boy or bad boy? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Parang neither. Ayan. Ako naman, wala namang purong tao. Full of malicious mischief. Siguro kaya ko rin siya gusto kasi nare-recognize ko sa kanya yung sarili ko na relate ka. Sipat kagnyang. Ito ako sasagutin ko, yung sinasabi. Si Digong ba ay bad boy at good boy? Depende sa sitwasyon. No? Si Digong, bad boy sa mga kriminal. Bad boy si Digong sa mga durigista. Bad boy si Digong sa mga kurakot. Bad boy si Digong sa mga sindikato. Diyan si Tatay Digong bad boy. Bad boy sa mga masamang tao. Gaya to sa mga durugista, war on drugs. Talagang kung bad boy sila, mas bad boy si Digong. Yun yung nakikita ko dyan. Pero kung good boy ka, mas good boy si Digong. Mabuting tao si Digong sa lahat ng mabuti. Nagpakasama lang si Digong para mapabuti tayong mga Pilipino. Kahit dadalhin si Digong sa impyerno, basta tayo dadalhin sa paraiso. Ayan po mga kabisdak, mabuhay po tayong mga Pilipino. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat po.